Nagkabukuhan. Noong mag-birthday ang isa sa aming tropa, nagkaroon ng konting inuman at kasama ang kani-kanilang mga misis na laman ng chismis at tong-its na akin pang mga nakakalaro. At noong mga may tama na, dahil sa walang tanggi sa bawat tapat ng baso, nagkayabangan abot sa usaping may kinalaman sa buhay may asawa. At doon ay sinabi ni paring Tonyo, "Sus, wala yan. Ako nga nakakaapat pa." Pero mukhang nagkamali yata siya ng banat dahil nalimutan yata niyang nandoon rin ang kanyang misis. At sinabing, "Ano? Apat? Hindi ka na nga makatapos ng isa." Nagkatawanan at kahit windang na si paring Tonyo sa dami ng nainom halatang napahiya siya sa sinabi ng misis. At sa dami ba naman namin doon. Tapos sabayan pa ng kantsaw ng tropa at tawanan na parang nakakaloko. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Tumatak sa aking kokote ang sinabi ni Maring Cindy na asawa ni kumparing Tonyo. At sa isip ko, ganun pala ha. At naglaro na ng naglaro sa aking isipan si kumaring Cindy. What if ganito at ganoon? Kaya naman noong makauwi ako ng bahay at alam kong giba si paring Tonyo, sa dami ng nalapang na alak, gumalaw ang aking kamay. At nagpadala ako ng text message kay Maring Cindy. Alam nyo kasi wala pa akong FB noon kaya text-text lang ang diskartihan dati. At ang aking sinabi kay Maring Cindy, "Mare, totoo bang hindi na nakakatapos ng isa si paring Tonyo?" Ay hindi nagtagal ay nag-reply naman agad si Maring Cindy. Pero halakhak ang reply niya sa akin. Pero nasundan pa yun ng, "Hindi lang yun Lex, juts pa." At doon ay tahasan kong sinabi, "Naku, ganun ba? Baka kalahati lang yan ang sa akin, Mare." Matapang na pagkakasabi ko. At sagot ni Mare na hindi ko akalaing papatulan niya. "Oh, malaki ba yan?" Natawa na lang ako sa sagot niyang iyon. At sinabi kong, "Ano, gusto mo ba?" Pero hanggang sa nakatulog na lang ako. Hindi na nag-reply si Maring Cindy. At maaga akong nakareceive ng text message mula sa kanya. "Pasensya ka na pare, nakatulog na kasi ako. Pag-usapan na lang natin yan sa ibang pagkakataon." Di ako naman dahil malayo ang misis. Bagamat nakakasilat din naman kahit papaano sa aking mga kapitbahay na may senaryong katulad kay Cindy. Hindi ko kasi alam na ganoon pala sila. Mabisyo kasi itong si paring Tonyo kaya siguro humina sa bakbakan. Lugi ka ngayon. Mula noon bukod sa madalas pa kaming magkasalubong ni Cindy, may pakumustahan pa kami kuno sa cellphone. Napatalas din ang paglalaro namin ng tong-its at ramdam ko ang kuryente na gustong ipaabot ni Maring Cindy. Magkakapit bahay lang kasi kami, pero ako ay dayo lang sa lugar nila. Kaya kung meron man akong sinisilat doon, talagang napakaingat ko. At baka hindi na ako makauwi sa amin. Marami-rami na rin akong nasilat doon. At ang hindi ko lang talaga mapag-entresan ay si Maring Cindy. Dahil halos tapat lang yung bahay nila ng aking tinutuluyan. Pero simula noong malaman ko ang nasa saloobin ni Maring Cindy na nakukulangan siya sa action, ay nag-iba ang ihip ng hangin na nataon namang paalis na rin ako sa lugar nila. Tiyempo lang talaga, ayos na. Hanggang sa dumating ang araw na aking pinakahihintay. Umaga pa lang ay sinabihan na ako ni Maring Cindy na maghahanda sila at magpapainom si paring Tonyo dahil graduation at may honor ang kanilang bunso. At doon ay sinabihan ako ni Maring Cindy na huwag masyadong magpakainom. Dahil iyon daw ang araw na papatunayan kong higit ako sa mister niya pagdating sa tong-its. Kaya naman umaga pa lang rin
ay abot hanggang tenga na ang aking ngiti dahil bagong putahe ang naghihintay. Sa magkakapitbahay ay si Maring Cindy lang naman ang sa tingin ko ay pinakamaayos na babae. Isa rin yun sa dahilan kaya wala siya sa aking list sa pag-iisip na dead man lang niya ako at mauwi lang sa kung saan kung sakaling mag-try ako. At kung paano ko naman sila naging kumpare at kumare, yun ay dahil sa inaanak ko sa kumpil ang kanilang bunso na may graduation at honor ng araw na iyon. Hanggang sa dumating na nga ang celebration ng aking inaanak sa kumpil. Tulad ng mga nakaraang celebration sa bahay ni na Maring Cindy, barado na naman ang daanan. At doon sinabi sa akin ni Cindy na kung pwede ay huwag na raw akong magpakita doon para hindi na raw ako makashot at baka makabawas pa raw ng aking performance. At dahil mas matimbang sa akin ang bagong putahe na parating, mas pinili ko na lang ang magpahinga matapos ang trabaho. At noong kumagat na ang dilim tulad ng mga nauna, ay nilinisan ko na ang bakanting unit na katabi ng aking tinutuluyan. At ang lugar na iyon ay akin nang sinabi kay Cindy. Mas safe kasi doon at walang makakakita na lumabas kami ng magkasama. At naghintay na lang ako ng timbre mula kay Maring Cindy. Mga bandang 10:00 ay mga manginginom na lang ang aking nakikita sa bahay ni na Cindy. At kung makailang ulit rin nga akong pinapuntahan ni Paring Tonyo sa aking tinutuluyan para mag-inom. Nagpanggap na lang akong walang tao. Pasado 11:00 ay rinig kong nagpapaalam na sila sa isa't isa. At sa isip ko, maaaring aabuti na ng 1:00 bago pa makalabas si Cindy. At yun ay kung tulugan na ang lahat. Garantisadong mahimbing ang tulog ni Paring Tonyo. Dahil rinig ko na sa kanyang boses pa lang, lumapang siya ng maraming alak. At tama ang aking kalkulasyon. Mga 12 ng hating gabi ay nagsabi, through text si Maring Cindy, na maghintay na lang raw ako sa bakanting unit. Kaya naman hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. At dahil nilinis ko naman iyon, dinala ko na rin ang aking foam para garantisadong hindi masakit sa tuhod. Naka-receive ako ng message na saglit lang, magha-half-bath lang. Kung ako lang kahit hindi na, pero sige nilang para dagdag appetite din baga. At maya-maya nga ay narinig kong meron ng pumasok sa aking area of responsibility. Doon pa lang ay amoy ko na ang mahalimuyak na si Maring Cindy. At tila ba, gusto agad niyang mapatunayan kung totoo ba ang kalahati lang nang sa akin ang kay Tonyo. At kulang na lang ay mapa, Hallelujah! Ako sa ginawang pasakali ni Cindy. Halatang matagal siyang nabakante sa Tong Eats at halata ang gigil. At dahil hindi nga ako nakikain sa handa sa celebration ng aking inaanak sa kumpil, ayun at hinainan ako ni Maring Cindy ng kanyang specialty. At kung makailang ulit niyang natsaw ang aking bawat tapon, pasado 3:00 na rin kami naghiwalay ng sandaling iyon at sinabi niyang nagustuhan raw niya ang aking birada na parang aso sa bilis. Naulit ang aming Tong Eats. Pero noong wala na ako sa lugar nila. At doon ay nagulat ako kay Cindy nang dumating siya na may dalang bagahe. Mag-iibang bansa pala siya at ang palabas niya kay Paring Tonyo ay titigil siya ng ilang araw doon sa agency para mag-aral ng lingwahe. Para sa akin maganda ang naisip niyang paraan. Bukod sa nabulaga ako ng kanyang pagdating, nabulaga rin ako sa kanyang naging pasalubong sa akin. Pagkat kung noong una ay madamo, masukal na halos hindi matukoy ang dating daan. Pero noong araw na iyon ay kalbo ang kagubatan. Kumbaga sa karean walang gwardiya sibil at madali kang makakapasok. At dahil walang ibang makakarinig kahit malakas pa ang salampak na animoy hampas ng alon sa tabing dagat. At kahit ang halinghing ni Maring Cindy na parang nakikipagkarirang itik, ang manataghoy na datingan na animoy binabalingoy-ngoy ay walang makakarinig. At ang araw habang siya ay aking kasama, dinaig pa namin ang newlywed.
Pero hindi pa doon natatapos ang aming kulastuyan. Dahil kahit nasa ibang bansa si Maring Cindy, ay nakagawa kami ng paraan yon naman sa Skype. Pero syempre dahil hindi ko naman siya asawa at kami ay kapwa kabet ang isa't isa, malaya pa rin ako nakatukhang ng ibang mga misis na hindi marunong makontento. At makalipas ang 3 taon sa muling pagbabalik ni Maring Cindy, ay ako ang unang nakaalam noon at bago pa siya nakauwi sa kanila, ay kami na muna ang naglaro ng perdigana na malamang alam kong alam nyo na kung naging gaano katindi ang salpukan na iyon dahil 3 taon lang naman, humigit kumulang, walang dilig si Maring Cindy. Pero hindi nagtagla ay nalaman iyon ni Paring Tonyo. Hinanting niya ako, syempre. At ang alam ko hindi naman sila naghiwalay. Siguro nakuha pa sa maboting usapan. And guys, hindi ko naman sinasabing gawin nyo ang ginawa ko. Pero alam kong alam nyo na malinamnam pa sa malasadong itlog ang kumare. Pero risky kasi iyon at talagang malalagay ka sa alanganin kung sakaling mabisto at makorner ka. Walang tatalo sa isang tapat na misis at tapat na mister para live happily forever. Thank you. Alexis Estela.